Sa kantina ng paaralan, isang grupo ng mga babaeng nambubuli ang nang-aalipusta ng isang kaklase. Isang matabang batang lalaki na nakaupo sa tapat nila ang hindi na nakatiis at tinitigan sila ng masama. Pero imbes na tumigil, nagtawanan lang ang grupo. Lumapit ang isang lalaki sa kanya at sinabing, "Huwag kang umalis pagkatapos ng klase." Ngunit hindi niya alam na ang matabang batang kaharap niya ay hindi na ang dating palaging inaapi. Si Dong Haen ay isang kilalang boss ng gangster, nabubuhay sa karangyaan at mamahaling kotse. Sa ilalim ng mundo ng krimen, kinatatakutan siya ng lahat. Isang araw, habang nasa tabi ng kalsada at nakikipag-usap sa telepono, may biglang nahulog mula sa itaas. Hindi na nakaaywa si Dong Haen at nawalan siya ng malay. Nang magising siya, nasa ospital na siya. Nang lumingon siya sa kama sa tabi niya, laking gulat niya nang makita ang sarili niyang katawan, walang malay at hindi gumagalaw. Habang litong-lito, bigla siyang niyakap ng isang matandang lalaki na umiiyak. Bago pa siya tuluyang mabaliw, napatingin siya sa salamin. Ang dating matipuno at gwapong anyo ay napalitan ng isang matabang teenager. Hinawakan niya ang bagong mukha, isang mukhang hindi niya kilala. Hindi siya makapaniwala. Lumabas na ang katawan na kinasadlakan niya ay ang mismong batang nahulog sa kanya. Sa mismong sandaling bumagsak ito, nagpalit ng kaluluwa ang dalawa. Hindi matanggap ni Dong Haen ang katotohanan. Pag-uwi niya, nagulat ang kanyang asawa at inakalang isa siyang magnanakaw. Sinubukan niyang ipaliwanag ang lahat, pero hindi siya pinakinggan ng babae. Sa halip, nagsisisigaw ito ng tulong at kinuha ang samurai na nakadisplay. Habang lalong lumalala ang sitwasyon, dumating ang mga pulis at inaresto si Dong Haen. Sa ospital, sinubukan ni Dong Haen na lumundag pabalik sa kanyang orihinal na katawan para magpalit muli. Pero nakita ito ng isa sa mga tauhan niya, si Peklat. Inakala nitong inaatake ni Dong Haen ang boss nila kaya't agad siyang hinuli at binugbog sana, kung hindi lang dumating ang nurse at pumagitna. Dahil wala nang ibang magawa, napilitan si Dong Haen na sumama pa uwi sa ama ng matabang bata. Kinabukasan, pumasok siya sa eskwela, determinado siyang alamin ang katotohanan sa likod ng pagkahulog. Pagpasok sa silid-aralan, halata ang pagkadismaya at pag-iwas ng mga estudyante sa kanya. Naupo siya sa isang random na upuan, ngunit ni finger pa siya ng katabi niya. Hindi na siya nena sa mga yun, mga walang kwentang bata lang. Sa tanghal iyan, pumunta siya sa kantina at nakita niya ang parehong grupo ng mga babaeng nambubuli kay Hyung, isang kaklase. Binuhusan nila ng soda ang pagkain ni Hyung at tinapon ang pagkain sa kanyang harapan. Hindi na nakatiis si Dong Haen at sinigawan ng grupo. Pero sa halip na matakot, lalo pa silang nagtawanan. Lumapit ang isang arroganteng lalaki at sinabing, "Huwag kang umalis pagkatapos ng klase." Kinagabihan, naghintay ang lalaki sa gate ng eskwela, handa nang makipag-away. Dumating si Dong Haen. Hindi niya alam na ang kaharap niya ay hindi na ang dating duwag na bata. Mabilis siyang tinalo ni Dong Haen, ni hindi siya nakalaban. Umalis si Dong Haen habang gulat na gulat ang lalaki, hindi pa rin makapaniwalang natalo siya. Paano naging matapang at malakas ang dating lampa? Kinabukasan, sinubukan muli ng bully na mang-api ng mga matabang bata, pero naabutan siya ni Dong Haen sa banyo. Sumugod si Dong Haen, pinabagsak ang tatlo, at kinuha pa ang cellphone ng bully. Kinagabihan, habang sinusuri niya ang cellphone, natuklasan niyang may matagal ng crush ang matabang bata kay Hyung, isang madalas ding biktima ng pambubuli. Isang araw, dinala ng bully si Hyung sa rooftop at tinali ang sapatos nito sa antena. Tinutokso nila ang matabang bata, sinabing kunin niya ang sapatos para mapabilib si Hyung. Sa kagustuhang mapasaya siya, sinunod ng bata ang utos. Ngunit habang nagbabalanse sa railings, nadulas siya at nahulog, diretso kay Dong Haen. Matapos matuklasan ang buong katotohanan, bumalik si Dong Haen sa ospital at hinanap si Peklat. Inakala nitong manggugulo na naman ang matabang bata, kaya agad siyang pinagbantaan. Pero sa bilis ng reflexes ni Dong Haen, mabilis niyang pinatumba si Peklat. Doon niya ikinwento ang buong nangyari. Inakala ni Peklat na kalokohan lang ang lahat at ni hindi naniwala sa kahit isang salita ni Dong Haen. Kaya't ibinunyag ni Dong Haen ang lahat ng kanyang personal na lihim, na ikinagulat ni Peklat. Kahit ibang anyo na ang kaharap niya, alam ni Peklat na pareho pa rin ang kaluluwang nasa loob. Nanatili siyang tapat sa kanyang boss. Kinabukasan, sabay na umuwi mula sa paaralan sina Dong Haen at Hyung. Pagdating nila sa bahay ng dalaga, napatigil si Dong Haen, ang nanay ni Hyung ay si Misan, ang kanyang unang pag-ibig. Hindi niya napigil ang banggitin ang pangalan nito, Misan. Nena si Misan sa akala'y pambabastos iyon at sinampal siya ng paulit-ulit, hanggang sa siya'y tumakbong umiiyak. Habang pauwi, binalikan ni Dong Haen sa isip ang matatamis nilang alaala ni Misan. Bigla siyang nakaisip ng plano. Inutusan niya si Peklat na kunin ang hibla ng kanyang buhok, at palihim naman siyang bumunot ng buhok ni Hyung upang ipa-DNA test. At tama nga ang kanyang hinala, si Hyung ay tunay na anak niya.
Muling hinarap ni Dong Hyen si Misen at isiniwalat ang lahat, pati ang pambubuli kay Hyung sa eskwela. Napaiyak si Misen. Lumabas na si Dong Hyen ay naging makasarili noon. Para makamit ang posisyon bilang leader ng gang, iniwan niya si Misen at pinakasalan ang anak ng mayamang pamilya ng negosyante. Ayaw mang maging sagabal sa kinabukasan ni Dong Hyen, inilihim ni Misen ang kanyang pagbubuntis at mag-isang pinalaki si Hyung sa hirap. Walang ama, palaging biktima si Hyung ng pambubuli. Matapos malaman ang buong katotohanan, napuno ng guilt at determinasyon si Dong Hyen. Nangakong paprotektahan niya ang kanyang anak. Dinala niya si Hyung sa gym at pinatawag si Peklat para turuan siyang lumaban. Mabilis matuto si Hyung, matalino siya at masipag. Kaagad napansin ang kanyang progreso. Samantala, sa matinding training, nawala rin ang bilbil ni Dong Hyen. Sa loob lamang ng isang buwan, tuluyang nagbago ang anyo niya at naging pinakakahangahangang estudyante sa paaralan. Isang gabi, inabutan ni Dong Hyen ang ama ng matabang bata na pinaliligiran ng mga miyembro ng gang sa isang eskinita. Agad siyang tumakbo para tumulong, ngunit dahil sa pag-aalala, niyakap siya ng ama sa takot na masaktan siya. Pareho silang bumagsak sa lupa at binugbog ng husto. Bitbit ni Dong Hyen ang ama pauwi at ipinagluto pa ito ng lugaw. Pagkatapos, inutusan niya si Peklat na ayusin ang mga sangkot na gang. Hindi alam ng mga bugoy na maling tao ang kanilang ginalaw. Kahit maglabas pa sila ng kutsilyo, walang panama kay Peklat. Pinadapan niya ang lahat at pinawalang bisa pa ang utang ng ama. Kinabukasan sa tanghalian, sinubukan muling pahirapan ng mga babaeng bully si Hyung, hindi alam na hindi na siya ang dating mahina. Mabilis niyang pinatikim ng matinding ganti ang mga ito. Nakangiting pinanood ni Dong Hyen mula sa malayo. Kinagabihan, kumain si Dong Hyen sa karinderya ni Misen. Biglang dumating ang ilang lasing na lalaking walang paanyaya. Isa sa kanila ay lumapit at sinampal sa puwitan si Misen. Biglang napuno ng galit si Dong Hyen. Hindi alintana ang pagpigil ni Misen, lumusab siya at tuluyang nagbago ng anyo, isang dating boss ng gangster sa katawan ng estudyante. Nilampaso niya ang mga lasing, hindi man lang nakalaban. Nang lalala na ang sitwasyon, biglang pumagitna si Misen. Habang tinitingnan niya ang binata, tila may kung anong koneksyon siyang naramdaman. Bukod sa anyo, para siyang si Dong Hyen. Ibinunyag ni Dong Hyen ang lahat. Pagkarinig ng katotohanan, nabigla si Misen. Hindi niya kinaya at pinalayas ito. Pero hindi sumuko si Dong Hyen. Kinabukasan, niyaya niya si Misen magkape. Sa harap ng maraming tao, sinermonan siya ni Misen dahil sa pag-iwan nito sa kanya. Nang paalis na siya, hinawakan ni Dong Hyen ang kamay ni Misen. Nabigla ang lahat ng tao, isang high school student ang nakikipagharutan sa isang babaeng may edad. Napahinto si Misen, pero sinampal siya sa mukha. Samantala, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na si Hyung ay inimbitahan sa isang party ng isang senior na hinahangaan niya. Sa loob ng marangyang mansion, nagbago ang ugali ng dating mabait na senior. Nagsimulang magsalita ito ng kabastusan. Binuhusan niya si Hyung ng isang buong mangkok ng alak. Maya-maya, pinalibutan na siya ng mga barkadang siga. Sa pinakakritikal na sandali, biglang dumating si Dong Hyen. Tinangkang salakayin siya ng mga siga, hindi alam na ang kaharap nila ay hindi ordinaryong estudyante. Siya ay si Dong Hyen, isang dating gangster boss na nasa katawan ng isang teenager. Niligtas ni Dong Hyen si Hyung. Ngunit hindi niya alam, nahulog na ang loob ni Hyung sa kanya. Kinabukasan, nilapitan siya ni Hyung at nagtanong, pwede ba akong maging girlfriend mo? Halos mabulunan si Dong Hyen. Anak niya mismo ang may gusto sa kanya. Mabilis niya itong tinanggihan at tumakbo palayo sa takot. Umuwi si Hyung at ikinwento ang lahat sa ina. Pareho silang nabigla ni Misen, halos himatayan. Sinubukan ni Misen na pigilan ang kanyang anak na si Hyung sa paghabol kay Dong Hyen, pero hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang buong katotohanan. Kinabukasan, nagpunta si Misen sa paaralan at galit na kinompronte si Dong Hyen, pinagalitan siya at tinawag na Maniokis na pati sariling anak ay hindi pinaligtas. Ipinaliwanag ni Dong Hyen na gusto lang niyang tulungan si Hyung at maling-mali ang pagkakaintindi niya sa lahat. Sa mismong sandaling iyon, dumaan si Hyung, at dali-daling sinabi ni Dong Hyen, pasensya na, ang mahal ko ay ang nanay mo. Napatigil si Hyung, hindi makapaniwala. Ang kanyang ina at ang kanyang crush, paano sila naging magkaribal? Hindi siya nakinig sa paliwanag ng ina at tumakbo palayo. Samantala, sa ospital, nagising na rin sa wakas ang orihinal na matabang bata. Agad siyang umuwi para hanapin ang kanyang ama, na halos himatayan sa gulat. Buti na lang dumating si Dong Hyen at ipinaliwanag ang buong nangyari. Pagkatapos, dinala niya ang bata sa karinderya ni Misen. Ngunit bago pa sila tuluyang makarelax, nabalitaan ni Fat Tiger, ang matagal ng kaaway ni Dong Hyen, nagising na siya, kaya sinalakay nito ang karinderya kasama ang grupo ng mga siga upang tapusin na siya. Nang makita ng batang mataba ang mga siga, natakot ito ng husto at agad na nakiusap at nagmakaawa. Alam ni Dong Hyen na hindi siya patatawarin ni Fat Tiger ngayon. Wala siyang ibang pagpipilian kundi lumaban muli.
Magaling man si Dong Hyan sa pakikipaglaban, labis ang bilang ng kalaban at sa huli na bigla siya at tinamaan ng matindi mula kay Fat Tiger, handa na itong patayin siya. Biglang sumulpot si Misen, may dalang tangke ng gas. Binuksan niya ang balbula at nagsindi ng lighter, nagbantang pasasabugan ang buong lugar. Napagtanto ni Fat Tiger na seryoso si Misen kaya't agad silang nagtakbuhan sa takot. Matapos ang kaguluhan, sa wakas ay nagkabati sina Misen at Dong Hyan. Samantala, nalaman ng dating biyenan ni Dong Hyan ang buong katotohanan sa likod ng pagkakakulong niya. Napag-alamang ang dating asawa ni Dong Hyan ay nakipagsabuatan sa mga tagalabas upang idiin siya, lahat iyon ay para sa kayamanan. Dahil sa matinding pagkadismaya sa pagtataksil ng anak, ipinasya ng ama na ibigay lahat ng kanyang ari-arian kay Dong Hyan at tuluyang putulin ang ugnayan sa kanyang sariling anak. Sa parehong panahon, ginabayan ni Dong Hyan, na nasa katawan pa rin ng matabang bata, ang bata gamit ang earpiece habang palihim siyang pumunta sa mansyon ng pamilya para harapin ang dating asawa ni Dong Hyan. Ngunit biglang nagwala ang babae, inakusahan si Dong Hyan ng pagtataksil at pagkakaroon ng anak sa ibang babae. Lumingon ang biyenan kay Dong Hyan para sa kasagutan, pero bigla na lang nawala ang koneksyon sa earpiece. Sa kaba, nagdesisyon ang matabang bata na magsabi ng totoo. Ipinagtapat niya ang lahat at voluntaryong isinuko ang buong mana para kay Dong Hyan. Pagkarinig noon, ang dating makasariling si Dong Hyan na laging uhaw sa yaman ay natutong bitawan ang kasakiman at natagpuan ang kapayapaan. Nang muling magkita ang dalawa, inasahan ng batang mataba na bubugbugin siya, pero niyakap lang siya ni Dong Hyan. Sa sandaling iyon, dumating ang dating asawa ni Dong Hyan, nakita ang yakapan, at biglang nagalit. Mabilis siyang sumugod gamit ang sasakyan at binangga si Dong Hyan. Agad siyang isinugod sa ospital, at sa mismong sandaling iyon, nagpalit muli ng kaluluwa ang dalawa, nakabalik sila sa kani-kanilang katawan. Ilang araw matapos iyon, bumalik sa eskwela ang batang mataba at laking gulat niya, sikat na siya. Ang mga dating nambo-bully sa kanya, ngayon ay gumagalang na. At ang babaeng lihim niyang hinahangaan, si Hyung, ay siya na ngayong kanyang nobya. Samantala, si Dong Hyan ay tuluyang tumalikod sa kanyang madilim na nakaraan. Binuksan niya ang isang maliit na tindahan ng merienda kasama si Misen. Pati ang mga dating miyembro ng kanyang gang ay tumulong na rin bilang mga manggagawa. Masayang namuhay ang buong pamilya, at dito nagtatapos ang kwento.